Lusot na sa Kamara ang panukalang 200 pisong aumento sa sahod. Pero may agam-agam dito ang grupo ng mga employer. Nauna sa balitang yan si Gio Robles. Lalo na ngayon, delikado panahon, di ba? Napaiyak na lang si Joanna kakaisip kung paano pagkakasyahin ang 6,000 pisong take-home pay tuwing kinsenas sa pagtatrabaho bilang lady guard. Single mom siya at 4 na anak ang binubuhay. Sa pagkain daw napupunta ang malaking bahagi ng kanyang kita pero hindi na ito sapat sa iba pa nilang pangangailangan. Mas priority talaga pagkain kasi konsumo yan araw-araw eh. Lalo na mga anak mo laging gutom, di ba? Kailangan lagi may pagkain. Kaya naman malaking tulong sana sa mga tulad ni Joanna ang aumento sa sahod. Daily wage increase for the minimum Kahapon, wage workers. lusot na sa Kamara ang panukalang 200 pesos na dagdag sahod sa minimum wage earners. 172 kongresista ang bumoto pabor dito. Sa ilalim ng panukala, ang mga nagtatrabaho ng 22 days sa isang buwan posible makatanggap ng dagdag na 4,400 pesos kada buwan. Ikinababahala naman ito ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Posible raw itong ikalugi, lalo ng maliliit na negosyo. Pinakamababa ang minimum wage natin sa Pilipinas. Pang-attract natin na investment. Ngayon, pinakamataas tayo dito sa region. Tapos, dadagdagan mo pa yan. So, sino pa mag-i-invest natin? Posible ring may mga kumpanyang magbawas ng empleyado dahil sa wage hike. Mungkahi ng ECOP, ipaubaya na lang ang aumento sa sahod sa mga regional wage board. Sabi naman ng palasyo, pag-aaralan pa nila ito. Ito lamang po ang mensahe ng Pangulo, and I quote, "We will look at the economic implications of this and how to resolve this with the opinion of the wage boards, since the wage boards are also the creations of the Congress." Kapag nilagdaan ito ni Pangulong Bongbong Marcos, ito ang unang legislated wage hike makalipas ang higit 3 dekada o mula 1989. Habang hinihintay pa ang aksyon ng Senado at ng Malacanang sa panukalang 200 pesos wage hike, abang-abang at tiis-tiis muna ang mga manggagawa. Naghihintay habang tumataas ang presyo ng bilihin sa sahod na hindi sumasabay. Gio Robles, News 5.